What's up sa mga kahombre ko dyan? Makagagawa sa amin na naman niya pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today's the day kung saan ating pong tatalakayin mga kahombre ko ang sitwasyon, ang pwedeng mangyari mga kahombre ko at lalong-lalo na, no? Isa rin ho ito sa maaari kong maitulong, di ba? Sa isang aspiring or built na influencer, maraming salamat syempre sa partner niya na si Elma, mga kahombre ko, no? So, ngayon Elma, I really hope na isa sa mga team mo or kahit ikaw nanonood ka nitong video na to, baka sakaling makatulong to sa'yo, no? Itong mga sasabihin ko in regards to sa possible na pwedeng kahinatnan ng career mo if itong gagawin mo or kung ayan ang gagawin mo. Hindi to sa panguhula, ito ay naaayon sa aking experience. Dahil sobrang tagal ko na nga sa SOCMED. So, try ko lang, no? Baka sakaling makatulong sa inyo dahil alam ko yung feeling mo ngayon. Hirap na hirap ka siguro na bumalik sa social media. Tama? Hirap siguro mag-content for you. So, eto, hopefully, matulungan ka nito. Hinahanap niyo ba ako sa Facebook? Ito na ang bagong Facebook ko, mga kahombre ko. Follow niyo ako. Nag-post mga kahombre ko ng status si Elma, di ba? Nahiwalay na sila nang walang binibigay na malinaw na dahilan. Pinalabas na mutual decision at walang may kasalanan o wala namang third party. Ito pa ho ang dinagdag niya mga kahombre ko. Ito naman, recap lang recap to. Alam po naming masakit para sa inyo na nagmamahal sa amin. Pero mas doble po yung sakit na nararamdaman namin na nakikita kayong nasasaktan. Maraming salamat po sa walang sawang suporta sa amin. Muli, hiling lang po namin ay pag-unawa at respeto sa aming naging desisyon. Patuloy pa din po naming susuportahan ang bawat isa. Samahan nyo din po kami sa bagong buhay na tatahakin namin. Actually, mga kahombre ko, yung tunog nito, medyo 50-50. Kasi tulad dito, sabi niya, walang sawang suporta sa amin. And then, dagdag niya, muli, hiling lang po namin ay ang pag-unawa at respeto sa aming naging desisyon. Paano ka susuportahan, no? Kung hindi ka naman nagsasabi ng totoo. Kung hindi ka naman nagiging transparent sa mga taong ika mo nga, sumusuporta sa'yo at nagpapasalamat ka pa doon. Di ba? Ngayon, sasabihin mo, hiling lang namin ay ang pag-unawa at respeto sa aming mga desisyon. Papaano ba yan? Pinablish nyo na nga ng todo-todo ang relasyon nyo, di ba? So, anong ine-expect mo? Wala lang to? Hindi po pwede yon, Madam Elma. Kailangan ng mga tao ng paliwanag galing sa inyo. Galing sa'yo. Kasi alam mo, Elma, sa ngayon, nakakuha ka ng napakatinding simpatsya sa mga tao. Sobrang lalim ng simpatsyang nakuha mo sa mga tao. And actually, kitang-kita rin naman ang lahat na walang habas talaga, no? Ang iyong pagtatanggol sa partner mo, sa ex-partner mo na si Gabin. Pero baka akala mo, no, maililigtas ka nung simpatsya na yon. Siguro, for few days, few weeks, pero sigurado, madadamay ka rin sa ira, sa galit ng fanbase na binuo yung dalawa kapag nagpatuloy ka sa pagiging ganyan mo. Yan ang totoo dyan, Madam Elma. Kaya para sa akin, kailangan mo talagang magsalita. Pero dito, mga kahombre ko, meron din palang hint, no? Patuloy pa din po naming susuportahan ang bawat isa. In short, pinalalabas niya dito, mga kahombre ko, na walang magsisiraan sa aming dalawa. Kasi susuport. In short, kung totoo nga yung mga haka-haka na si Gabin na may kasalanan, na si Elma yung may kasalanan, o na talagang sila lang ang nagkalamigan sa isa't isa, hindi nila ilalabas yan. Kasi most probably, may isang masusunog sa kanila. At ayaw nila yon. Kasi malinis nga ang binild nila na reputation. So, in short, iniisip nila na malinis talaga yung reputasyon nila. So, ibig sabihin, mga kahombre ko, hindi sila pwedeng magkamali. Ayun naman ang pagkakamali sa mentalidad mo, Elma. Kasi hindi porke malinis ang reputasyon mo, hindi ka na pwedeng magkamali. Alam mo ba sa panahon ngayon, mas maganda nga na nagkakamali ka. Mas maganda nga na pinapakita mo sa mga tao na ikaw ay nagkakamali. Alam mo kung bakit, Elma? Kasi mas lalo ka pang minamahal. Mas lalo ka pang
bumababa sa lupa dahil mas lalong nakakaparehas mo yung mga viewers mo. Kaya nga ako minahal ngayon eh. Kasi they saw everything na nangyari sa buhay ko. Dami kong mali, inamin ko, pinakita ko na tunay na pinagsisihan ko, yun, marami tuloy nakarelate. Kasi pwede ba naman na hindi ka nagkakamali? Hindi po pwede yun. Lalong-lalo na, sinabi ko na nga, hindi naman din kayo kasal. Wala naman kayong anak. So, paano nangyari na sa ganitong bagay pa kayo, mag-aatubili? Wala namang ano sa inyo kundi yung 7 years na relationship nyo, di ba? Kung nagkamali, di nagkamali. Move on, di ba? Pero, papaano tayo makakapag-move on at papaanong sasamahan pa rin kayo sa bagong buhay na tatahakin nyo ng mga fanbase nyo, ng followers nyo, kung hindi kayo nagiging transparent at hindi kayo nagiging totoo? Diba? This is disappointment over disappointment, mga kahombre ko. At ito pa, napansin ko sa comment na ito. Patuloy pa din po naming susuportahan ang bawat isa. Samahan nyo din po kami sa bagong buhay na tatahakin namin. Tas, white na heart, mga kahombre ko. Ito, Elma, ay dangerous. Itong nilagay mo na to. Kasi this is a big question mark na baka maaaring scripted ito or prank itong ginagawa nyo sa mga followers nyo. Alam mo kung bakit, Elma? Maraming matutuwa na magpapakasal kayo, malamang. Kunwari, di ba? Na prank to. Papakasal kayo, maraming matutuwa. Kaso, pag ginawa nyo yan, nangyari yan, mas dadami ang galit sa inyo kasi pinaglaruan yung emotions nila. At lalong-lalo na magiging big-time questionable na ang lahat sa inyo. At hindi lang yon, mga kahombre ko. At hindi lang ho yun, Madam Elma. Ito pa, ang mangyayari na pinakamatindi. Mawawalan kayo ng credibility. Pagka nawalan kayo ng credibility, automatically mawawala na rin ang buong suporta ng mga tao sa inyo. Wala na. Game over. Ayan ang problema, Elma. Na dapat hindi nyo mamaliitin. Kung naiisip mo man, no? Kung naiisip nyo na okay lang yan, matatakpan yan ng ikakasal naman tayo. Siyempre, big event yun. Baka ma-disappoint ka. Baka lang naman, ha? Baka mamaya, sa halip na memorable day yon sa positive way, baka maging memorable yon sa very negative way. Diba? Nakakalungkot. Kaya, kung yan man ang plano nyo, good luck, man. It's gonna be hard. Pero alam nyo, mga kahombre ko, yan naman yung dark side ng lahat ng ito. Pero si Madam Elma ho, mga kahombre ko, no? Tulad ng nakita natin nung umpisa ng video na ito, ay napakabait na tao. Halata naman, mga kahombre ko. Sa mukha pa lang ni Elma, halata nyo na napakabuti niyang tao, mahusay siya, mabait siya. And para sa akin, totoo rin, mga kahombre ko, na talagang nagsakripisyo rin si Elma ng malupit, no? Para sa relasyon nila na ito. Sigurado si Gavin din. May sinakripisyo din siya sa relasyon na to. Pero definitely, mas meron hong nasakripisyo at mas mataas ang porsyento na naisakripisyo ni Elma sa relasyon na to. Imagine ninyo, mga kahombre ko, iniwan ho ni Elma ang pagiging guru niya para kay Sir Gavin. Siguro, I think, para suportahan, mga kahombre ko, yung pagiging vlogger, no? Diba? Ni Gavin. Ano message mo dahil this is the last day na dito ka sa school, tapos ayaw pa niya ipaalam sa akin na ito, magre-resign ka na. Ano message mo? Message ko ay nakakalungkot. Pero isa na po akong tambay. Proud na proud naman ako sa'yo kasi sabi nga ng teacher kanina, goodbye is not the ending. It is the beginning. Tama ba? And at the same time, mga kahombre ko, syempre, maiaalis nyo ba naman yon? Di hamak naman na mas malaki ang kita ng vlogger, di ba? Hawak mo pa oras mo,